And ano ba yung landas na dapat nating tahakin sa ating pagbabago sa New Year? Makikita natin yan sa ating text sa Luke 17:32-33. Ayan. So, yan po yung ating full main text, but isusupport po siya ng Genesis 19 because kailangan siyang i-discuss dun sa verse 32. Sabi dyan, remember Lot's wife. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. So, meron pong dalawang word dyan na naglalaban. Ano po yun? Lose and keep. But before we discuss that verse 33, nais ko lang i-highlight yung verse 32. Lahat po ba dito ay alam na or ang may idea na sa kwento ni Lot and the Lot's wife? Also, the family of Lot. Bagamat naririnig natin sila, no? But honestly, binabasa ko to and also inaaral ko, parang hindi lang pala ganun yung kwento ni Lot, no? Hindi lang talaga siya, pag naalala kasi natin yung Lot, parang Lot's wife kagad na nag-turn around and naging pillar of salt. Pero hindi pala yun yung pinaka parang kabuuan ng kwento. So before that, para ma-highlight lang natin yung 33 na verse, balikan natin yung Genesis chapter 19. I-overview ko lang po sa inyo. So you can read it maybe later pag uwi nyo, and also you can sabayan nyo po ako habang ino-open nyo po yung Bible na sa Genesis 19. So sa Genesis 19, ito yung kwento ng Sodom and Gomorrah. So yun po yun, no? And familiar din po tayo sa Sodom and Gomorrah. Pag sinabing Sodom and Gomorrah, it's all about destruction, no? Paggunaw, pagpaulan ng kumukulong asupre. But before that, meron dang dalawang angels na pumunta doon sa Sodom and Gomorrah. And nandun si Lot na kaupo sa may front gate. And then nakita niya yung tong dalawang angels. And nung nakita niya, parang nagpatira pa siya, and then he invited those two angels sa kanilang bahay. But yung una, nagsimula yung angel na magano, dito na lang daw sila sa labas matutulog. But Lot insisted, and in the end, pumunta sila sa bahay ni Lot. And doon sila nagkaroon ng maliit na piging, kumain sila. But ito na yung simula ng parang kwento, no? Nung nandun sila, habang nakikipag-usap sila kay Lot and sa family niya, dumating yung mga men na galit na galit. Parang grupo sila ng men, so marami ito. May mga bata, matanda, basta mga men, yung tinatawag nila. And nasa labas sila and gusto nilang palabasin yung dalawang angels para daw magkaroon sila ng, sexual relations dun sa dalawang angel. So, isipin niyo po yun, men yung nagsasabi nun. Hindi man lang women, but men. So, assuming na nandun si Lot sa bahay nila, yun yung naging reaction ng mga tao. So, dun pa lang makikita natin kung gaano nakasama yung environment na kung nasaan yung Sodom and Gomorrah. So, pag may bisita, parang gusto na lang kagad nilang gawa ng, magkaroon sila ng sexual relations. Alam nyo na po yung ibig sabihin nun. And, sabi ni Lot, wag na lang sila yung gawa ng ganon. Parang inoffer nga, hindi parang, inoffer talaga ni Lot yung dalawa niyang anak na birhen, no? Kasi dapat ipakasal siya doon sa may mga bride, grooms to be na sila. Pero inoffer na hindi pa daw na ikipag-make love sa kanilang mga mapapangasawa. Inoffer yun ni Lot para lang doon sa dalawang angels. But yung mga tao, yung men na nandun is talagang nag-insist na pumasok doon sa bahay nila at gusto nilang kunin yung dalawang angels para nga doon sa gusto nilang mangyari. But then again, nangyari is binulag sila para hindi sila makakita, and then hindi na magpatuloy yung ganong bagay. And then after nun, sinabi ng angels kay Lot kung meron pa ba siyang kakilala bukod sa kanyang two daughters and the wife. Sinabi nga na may papakasalan yung dalawa niyang daughter, and then pinuntahan niya ito ni Lot. Then sinabi na kung pwede sila ay sumama para sila din ay maligtas. But akala nila joke time lang yon. Kaya hindi sila nakasama
Dumating ang kinaumagahan, ah, inano na ng angels sila Lot papunta sa umalis dun sa Sodom and Gomorrah. And to a point na sila nga ay pinilit, no? Kasi yung una nag-hesitate po sila. Pag mababasa nyo, nag-hesitate po sila. But then sa kalooban ng Panginoon na gusto niyang may maligtas yung righteous person dun sa lugar na yon, talagang pinilit ng mga angels na sila ay maligtas. At dito na tayo darating sa 17. Sabi niya, as they brought them out, one said, "Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley." So yan po yung pinaka sinasabi doon sa Genesis patungkol doon. Escape, huwag kayong maglo-look back at tumakas kayo papunta doon sa valley or hills. Yan, escape to the hills lest you will be swept away. And Lot said to them, "Oh no, my Lord." Verse 19, "Behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving life, but I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die." Mamaya po ay himay-himayin po natin yan. Verse 20, "Behold, this city is near enough to flee, and it is too little. Let me escape there. Is it not a little one, and my life will be saved?" Verse 21, he said to him, "Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there." Therefore, the name of the city was called Zoar. And after that, nangyari na nga po is, yung asawa ni Lot is nag-turn back and naging siyang pillar of salt after this one. Yan. So, kung makikita natin sa kwento, ang na-identify natin na highlight is yung pag-turn back ni Lot's wife. But as we dig deep sa salita ng Panginoon, sa kwento ng Sodom and Gomorrah, makakakita tayo ng 3 points na matututunan natin kung paano ba tayo lumakad sa naisin ng Panginoon. Paano tayo magsimula sa mga ginagawa natin sa buhay. And we have the question, bakit nga ba yung asawa ni Lot nag-turn back? No? And babalik tayo sa Luke 17:32-33 na sinasabi ko kanina. "Remember Lot's wife, whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it." So a short summary lang po nito, no? Pag gusto nating i-preserve yung buhay natin, ibig sabihin sarili nating kagustuhan yun. We want to seek to preserve our life, mga things na gusto natin, mga iniisip natin, and mga objectives natin sa buhay, but we will lose it. Pero pag kinalimutan natin yung mga bagay na yon and nag-focus tayo sa Panginoon, we will keep our life. So yan po yung connection ng Genesis 19 na makikita natin kay Lot. Kasi nung nag-look back siya, nagkaroon siya ng worry na yung buhay na tinamasa niya nung time na yon na nasa Sodom and Gomorrah siya is may iwan yung mga gamit niya, yung mga gusto niya sa buhay. Kung makikita niyo po yung Sodom and Gomorrah, magandang lugar siya. Nung naghatian ng lupa si Abraham and si Lot, na dinescribe yung parang lugar na kung saan si Lot pupunta. Kasi parang meron silang nagkaroon ng conflict dun sa lugar na yon. Kaya sinabi ni Lot, nag-usap sila, dun na lang siya sa kabila, which is sa northern part ng Dead Sea, which is sa upper part. Nagpunta siya doon, and then nakita nga ni Lot na napakaganda yung lugar. And assuming na sabi ng Bible nga na doon yung lugar na yon, doon po nakita na talagang sagana yung lugar. And to the fact na yun nga, even si Lot nagkaroon ng problems and nag-hesitate at first. So ano matututunan po natin dito sa point or sa kwento ng Sodom and Gomorrah? Una, sabi dyan, matututunan natin magtiwala sa pagbabago na nais ng Diyos. Sabi sa verse 17, sabi dyan, "As they brought them out, one said, 'Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away." So ano po yung mga command dyan na sinasabi ng angels? Yun na, escape for your life. Pangalawa, go to the hills. So mag-escape daw sila sa hills. Pag sinasabi po yan ng
parang may immediate action na kailangan silang gawin. Bakit po? Yung Sodom and Gomorrah, sobrang hinog na po sa kasalanan yon. And then, ginusto ng Panginoon na mag-send ng angels, and sila Lot and the family lang ang parang nakita ng Panginoon na karapat-dapat para sila ihiwalay at iligtas bago paulanan ng kumukulo o nag-aalab na asupre yung lugar. Kung makikita po natin, sa sobrang sama ng lugar na yon, talagang gustong gunawin ng Panginoon yung specific na lugar na iyon. And sabi sa Genesis 18, connection lang dito sa ating kung gaano kasama yung Sodom and Gomorrah. Sabi diyan, and the Lord said sa Genesis 18:20-21, the outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great. Sobrang napakataas na daw yung outcry. And their sin is exceedingly grave. So kung i-compare natin sa panahon ngayon, yung SM, 'di ba? Ano pong tema ng SM? You got it all for me. Tama ba? So doon, for you. So doon lahat ng kasalanan makikita mo sa Sodom and Gomorrah. Doon pa lang sa story ni Lot, napaka-grave na ng sin na ginawa nila. So makikita na natin doon. Sabi diyan, I will go down now and see if they have done entirely according to its outcry, which has come to me, and if not, I will know. Not just homosexuality, fornication, sins, lahat na ng kasalanan makikita natin doon. Sabi ito, God wants the righteous people to escape from the danger of sin. That is why gusto niya, ang family ni Lot is mahiwalay at bago niya gunawin yung Sodom and Gomorrah. Kung nagdududa po kayo sa kwento ng Sodom and Gomorrah, mga kapatid, pwede nyo po siyang i-search sa YouTube. Marami pong articles na nagpo-prove na yung lugar na dinidescribe ng Bible is yung Sodom and Gomorrah is nandun nga. And yung mga archaeologists, mga scientists, although hindi sila naniniwala sa Bible, pero naniniwala sila na yung lugar ng Sodoma and Gomorrah is talagang catastrophic ang nangyari doon. Nung time na yon, talagang winasak yung lugar, naging ashes yung mga bagay dahil nga sa pinaulanan yon ng matinding sulfur and init, Doon po natin makikita, habang tinitingnan ko po yun, yung background ng lugar, talagang nakikita ko na grabe talaga yung kasalanan, And the Lord, this new year, ginugusto ng Panginoon na siguro sa 2024 na ito, to start sa ating message, na tayo ay mag-step up patungo sa pagbabago na naisin ng Panginoon. And then, dito, sinasabi ni Lot ng two angels na mag-escape sila. Kung kayo ang nandun sa scenario ni Lot, papaalisin na kayo kagad immediately, magtataka kayo. And also, you will question bakit agad-agaran. And ano pong kailangan natin para magawa natin yung bagay na makaalis kagad tayo? We need to trust dun sa sinasabi ng angels, and we need to trust sa sinasabi ng Panginoon dahil mensahero lang naman yung mga angels, and then si God naman talaga yung nagsabi na sila ay paalisin dun sa lugar na yon. And then, nag-hesitate nga sila, but then again, ginawa nila yung mga bagay nito. They escape for their life. So, ang una nilang pinakita na makikita natin sa Lot's family, nagtiwala sila sa nais na pagbabago ng Panginoon. Anong pagbabago? Because of the environment of Sodom and Gomorrah na napakasama na. Ayaw ng Panginoon na sila ay nandun. Magpatuloy doon. Kasi yung environment napakasama na. And they want na sila ay alisin din doon at totally i-erase ang mga taong na nandun. Makikita din natin sa Proverbs, why do we need to trust? Sabi dito sa Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Sabi nga po, ang knowledge natin bilang tao is very limited. Kung sa atin, palagay natin sa ating mga iniisip is kamangha-mangha na or great na yung pinag-iisip natin sa buhay, mga ginagawa natin, sobrang walang-wala yan sa knowledge ng Panginoon. Napaka-limited po ng isip ng tao. Kaya naman,
pag ang mga tao nagde-depend lang sa sarili nila or nagde-depend lang tayo sa sarili natin, we limit ourselves dun sa mga bagay na pwede nating magawa. Kasi hindi natin dinedepend sa Panginoon. And it will lead to destruction. Yan po yung pinaka-message niyan. Akala natin tama yung ginagawa natin. But then again, hindi ito nakatuon sa Panginoon. That's why it leads to death and destruction. Nag-ask na po ba tayo sa sarili natin? Nung pumasok po ba yung year na to, nagsabi po ba tayo? Meron ba tayong mga sinabi na, Lord, gusto ko po siguro ngayong 2024, mas mag-improve ako. Mas mag-upgrade ako sa aking pananampalataya or paglilingkod sa inyo. Nag-ask na ba tayo kay Lord, Lord, ilid nyo po ako this year. Pakita nyo po sa akin yung mga path na gusto kong i-take para ako yung magbago. Sana may mga mindset po tayo na ganun, no? Though, yung utak natin and also pag-iisip natin is very limited sa isang mga bagay. Why not we depend on God? Why not we give this to God and siya yung mag-work and hayaan nating mag-work sa buhay natin? Do we look God as our superior being na ililay lahat ng bagay sa Kanya, or are we a self-centered person na ngayong 2024 gugustuhin pa rin natin na masunod ang ating mga sariling desisyon? No? Ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa Kanyang salita, hakbangan natin yung mga pagbabago na gusto niya. And yung mga pagbabago na gusto ng Panginoon is nasa Bible na. Nakalatag na po yun, and kailangan na lang po nating hakbangan. Although mahirap, isa din po ako, no, na humahakbang doon. But, yun yung gusto ng Panginoon, no, na gusto din nating marating sa bawat isa. Sabi din sa Proverbs 3:5-8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. So, sarili na naman pong kakayanan. For the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment into your bones. So, ang pinaka-keyword po dyan sa Proverbs 3:5-8, magtiwala lang sa Panginoon ng buong puso. Pag sinabing buong puso, pag ina-affix yung salitang with all my heart, parang sincero yun, di ba? So parang pag ikaw sa iniibig mo, minamahal kita ng buong puso. Pag minamahal lang kita, red flag lang, parang ganun lang. So parang wala lang, so, pabebe lang, meme-meme lang. Pero parang pag dinagdagan natin ng I love you with all of my heart, ganon, parang mas tumitindi, no? Pero hindi pa rin sure. Pero hindi pa rin daw sure. So kaya ang sinasabi dito, trust the Lord, ibigay natin yung full trust sa Kanya, buong puso nating ibigay yon. Hindi lang kakarampot, hindi lang at certain portion of time, bibigay mo yung trust sa Kanya. Pag hindi mo nagugustuhan ng pangyayari, saka mo isipin na naman yung sarili mo. Not that way. Kailangan buong puso talaga. So we start our year with trusting in the Lord sa mga plano niya sa atin. Bakit nga? Kasi yung understanding natin is ganito lang. And yung understanding ng Panginoon, hindi mo masusukat. And if we allow God na mag-work sa buhay natin and we submit to Him, sa verse 8, makikita po natin. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ibig sabihin lang po niyan, ikaw ay magpa-flourish and maging mamumunga ka habang sinusunod mo ang Panginoon. Meron po tayong pangalawa. Manalangin sa paghihirap na haharapin. Verse 17-21. Sabi dyan, and Lot said to them, O no, my lords, behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die. Behold, this city is near enough to flee to, and it is little one. Let me escape there. Sabi sa 21, he said to him, Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. So nandito na tayo sa verse na kung saan patakas na sila nila Lot. Paalis na sila doon sa Sodom and Gomorrah. And then nagkaroon ng plead si Lot, no? Ang sinasabi niya dito, mapapasalamat siya
na ang Panginoon nagkaroon ng favor sa kanya and sa family niya, kaya sila ay gustong iligtas ng Panginoon sa destruction ng Sodom and Gomorrah. But yung pag-escape daw sa hills, or sa pag sinasabi kasi nating pag nandun ka sa Sodom and Gomorrah and mag-escape ka papunta sa hills, sabi ng mga ibang commentaries, malayo daw yung hills, no? And then kung dun daw sila pupunta is baka maabutan daw sila ng destruction ng Sodom and Gomorrah. And some others said naman na si Lot daw being entangled dun sa lugar ng Sodom and Gomorrah, parang mas pinili niya yung city na near dun sa Sodom and Gomorrah kasi parang magkakamukha lang din yun eh. Yung Sodom, Gomorrah, magkakalapit, and then yung Zoar na sinasabi, bandang south ata ng Sodom, which is kadikit lang niya. So makikita natin na parang yung small city na yon medyo maganda din kumpara sa mga nandun sa hills. So mayroong dalawang bagay na nandun na pinag-aawayan or pinagdidiskusyonan ng mga Bible scholar. But then again, we get to the point na si Lot nag-escape, ginusto niyang mag-escape papunta sa isang lugar na safe. And sinabi ni Lot dito na binigyan siya ng favor ng Panginoon, kaya siya nagpapasalamat, and then nag-plead siya na sana dito na lang sa lugar na ito kami mag-plead. So though hindi natin alam yung motive niya, kung siya ba ay nahihirapan ng mag-plead, natatakot siya na baka hindi siya makaabot sa hills before paulanan, o gusto niya na mas okay yung lugar na pupuntahan niya. So hindi natin alam kung anong heart niya, but then nag-request siya sa Panginoon na kung dito na lang sana sa lugar na ito. And then sabi sa verse 21, he said to him, "Behold, I grant you this favor, that I will not overthrow the city of which you have spoken." So yung city na yon, sa tingin ko kasama po sana yon, yung pinuntahan nila. Kasi kadikit lang po yun eh. Makikita nyo sa biblical geography, magkakadikit po yan. Tapos nandito yung Dead Sea na tinatawag. So kung papaulanan nyo ng asupre, madadamay po talaga yung Zoar na tinatawag. But pinahintulot ng Panginoon na hindi yun madamay because ang Panginoon nga nagkaroon ng favor sa pamilya ni Lot. And nakita natin dito yung pakikipag-usap and yung paghiling ni Lot sa mga bagay na gusto niya dito sa time na ito. And makikita natin yung characteristic niya na sumusunod siya sa Panginoon, but then again, just like us, may mga plead tayo sa Panginoon. May mga gusto tayong mangyari na hindi minsan or most of the time hindi umaayon sa Panginoon. But then we tend na pilitin yung Panginoon na gustuhin na, Lord, sana ito na lang. Just like sa relationship natin, no? Sa mga gusto nating career, path na i-take. Sa mga desisyon natin sa pang-araw-araw, kung i-go ba natin yung isang plano na to sa buhay, do we seek the Lord? Nagpipray ba tayo before we decide sa mga bagay na gusto nating makuha? Or nagiging kagaya natin si Lot, no? Na kung saan sumusunod tayo sa Panginoon, but then darating sa isang point na magkakaroon tayo ng sariling kaisipan, and then we tend to plead to the Lord. The Lord, sana mangyari nawa ito. No? Dito nagtithank si Lot sa favor ng Panginoon and sa request na kanyang ginagawa. And makikita natin dito na kung saan napaka-crucial talaga, no, na ang isang Kristiyano nagkakaroon ng time with God, kung saan nagkakapag-usap sila. Nagkakaroon sila ng intimate relationship. Kaya, mga kapatid, and sa mga congregation na nandito, na isama din po ba natin sa ating mga resolution, no? Ika nga, na kung saan magkakaroon tayo ng time with God. Sana po medyo naisip po natin yun, no? Kasi ako medyo hindi man sa pagsisinungaling, kulang pa po yung aking time sa Panginoon, na kailangan ko po siyang i-upscale para lang po sa mga sinasabi niya sa kanyang salita, na nagpapatunay na
ang Kristiyano po dapat is nagkakaroon ng time sa Panginoon, sa pananalangin, and also sa kanyang pagsiserve sa Panginoon. Dapat po ina-upscale natin yan. Kaya, kagaya ni Lot, kailangan po nating manalangin ang mag-please sa Panginoon. Ano pong kahalagahan ng pananalangin? If we consider God as superior or, being, na siya ang may-ari ng lahat, doon po tayo hihiling. Hindi po tayo sa sarili nating kakayanan and sa ating self-knowledge. Kasi nga, base sa ating first point, katiting lang po ang knowledge na meron tayo. Kaya mga kapatid, this new year po, sana magkaroon tayo ng mindset na magkaroon ng mas maraming oras sa Panginoon. Mag-separate po tayo ng oras sa ating Panginoon for devotion, for petition, for prayer, and also sa mga bagay na gusto natin in request. Hindi naman mamasamay ng Panginoon yon. Kasi, meron din tayong sariling mga request sa Kanya. But then again, dapat isipin po natin na ang will niya pa rin ang mag-prevail. And then, sabi nga dito, nung time na si Lot, yung wala kasing pangalan, ang hirap, Lot's wife lang, sinasabi doon sa Bible. So, hindi na po siya pinangalanan, Lot's wife lang. So, ang sinabi doon, nung nag-turn back siya, nakita niya kung ano yung pagkakaiba nila ni Lot, na kung saan sumunod si Lot, though meron siyang mga agam-agam, si Lot naman, Lot's wife, hindi, sumunod siya, and then, siguro may tinatago siyang hidden agenda na kung saan ikinasawi ng buhay niya, na nadamay nga siya doon sa Sodom and Gomorrah and naging siyang pillar of salt. Ano yung mga bagay siguro na nilook back ni Lot's wife? Siguro yung karangyaan sa buhay. Makikita naman natin na si Abraham, 'di ba? Kamag-anak niya si Lot. And then kung pag magkakamag-anak kayo nung time na 'yon, hatian po 'yan. Nagkakaroon po kayo ng hatian ng pag-aari. To the fact na wala pang tao masyado sa mundo, pwede niyong paghatian lahat, no? And si Abraham, alam naman natin na napakayaman ni Abraham and the family. Kaya nung si Lot, nag-separate sila, nagkaroon sila ng isang lugar, mayaman po sila doon. And then yung family niya. But then again, dumami yung tao, naging marupok yung tao. And gano'n na po ang nangyari. So, pwedeng naging gano'n yung naging mindset ng asawa ni Lot, kaya siya nag-look back o nag-turn back. So, hindi sinasabi sa Bible kung anong ibig sabihin ng literally ng pag-turn back, but if you dig deep sa salita niya, nung nag-turn back siya, something na gusto niyang bumalik. Or pwedeng bumalik nga siya dun sa Sodom and Gomorrah. Kasi po, ito, tingnan po natin yung picture. Pag may sunog po sa bahay natin, no? Tapos bigla kang nagising, ano pong instinct ng tao? Assuming na talagang grabe na yung apoy. Yung talagang malala na, no? Dalawa lang po yan, no? Iligtas yung pinakamahalagang ari-arian na meron tayo, and also tumakas tayo ng tayo lang. No? So, ari-arian, kasama na din po dun yung mga pamilya natin sa buhay, yung mga pag-aano natin, mga loved ones natin, for example, lola, lolo, 'di ba, na hindi kayang maka-move quickly para makatakas doon. So, kung iisipin po na gano'n, uulan na ng asupre doon sa lugar ng Sodom and Gomorrah, ikaw ay mag-iisip na to save yourself, no? To save your family. Kasi pamilya lang naman sila doon eh. Sila lang naman yung hinatak ng angels na umalis na sa lugar na yun kasi nag-hesitate sila nung una. So, talagang kinaladkad sila ng angel. Ganun ka-favored yung family ni Lot nung panahon na yun. To a point na kinakaladkad na sila ng angel palabas. But yung Lot's wife na nasa likod, nag-turn back. Bumalik siya. No? Kaya, ganun po ang nangyari sa kanya. Naging pillar of salt siya. So, ano po nangyari doon? Naging, yung punishment sana na dadanasin ng mga taga Sodom and Gomorrah, siya po ay nadamay. Because the punishment, para doon lang sa lugar. Lot's family, exempted.
But then, sa worry niya sa buhay, sa hindi niya kagad pagsunod immediate sa Panginoon, sa hindi niya pakikipag-usap sa Panginoon, no? Siya ay naiwan at naging pillar of salt. And then, siya ay hindi sila nakasama. And ang naligtas lang is si Lot and yung kanyang dalawang daughter. Sa buhay natin, mga kapatid, if gusto nating magbago, dadaan tayo sa mga hardship sa current situation natin, no? Kung dati ang buhay natin nasa masaya, kung anong gusto natin ginagawa natin, pag nandun tayo sa point na pagbabago, napakahirap nun. And sinasabi nga nila, no, kung ano daw po yung bawal, siya pa yung masarap. And naniniwala naman po ako dun na yung mga bagay na bawal, most of the time is self-pleasing po kasi yun eh. Sa sarili mo lang. Yung physical na katawan mo ang ina-uplift nun. Kumwari, drugs. Diba? Masama siya. But then, pag na-addict ka sa drugs, anong piniplease ng drugs or anong ina-uplift ng drugs? Katawan natin, nagiging high, nagiging malakas. Pleasure, yeah. Yung pleasure po natin sa buhay. Yung mga bisyo natin sa buhay. Ano pong inaano yan? Good feeling sa buhay natin, sa katawan natin. Nagkakaroon tayo ng good feeling, no? As well as kung nagkakaroon tayo ng pangangalunya. Good feeling din po yun, no? Because it's a pleasure na tinatawag. Tapos, pag tayo ay gusto na nating magbago, dadaan tayo sa hardship. Kagaya ng nangyari sa pamilya ni Lot. Pwedeng mangyari, sumunod tayo fully sa Panginoon, though nahihirapan tayo, or tayo'y mag-look back, kagaya ng asawa ni Lot. And tayo ay patuloy na sisirain araw-araw ng ating mga kasalanan. Sa character sa Bible, ang makikita natin na sa character or sa story ng Bible, sinong character ang makikitaan natin na kahit sobrang nagdadanas na siya ng hirap, siya ay patuloy na lumalakad sa Panginoon. Job. Yes, si Job. Makikita natin sa buhay ni Job. Makikita natin yan. Sabi dyan sa James 5:11, no? As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen that Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. So, ang nangyari po dito, blines ng Panginoon si Job. Alam na po natin ang kwento ni Job, no? Though siya ay inalis sa kanya lahat, dumaan siya ng 180-degree change with regards dun sa kanyang pamumuhay, family, livestock, and also sa mga kapirahan niya. Talaga naghirap siya, but he persevered sa Panginoon. May mga plea din siya sa Panginoon, kagaya ni Lot, but nagpatuloy siya mag-persevere sa Panginoon. And grinant ng Panginoon yung buhay na maganda after ng kanyang pakikipagbuno doon sa nangyari sa kanyang dilubyo or nangyari sa kanyang hindi magandang bagay. Kaya nga po mga kapatid, just like Job and just like Lot, meron po tayong mga gustong i-please sa Panginoon. Ang nararapat po natin gawin dyan is idulog natin sa Panginoon. Huwag nating ipilit, idulog natin sa Panginoon. Because sa una pa lang, anong sabi natin? We fully trust the Lord with all our heart. So if we truly trust the Lord in our heart, with all our heart, siya pa rin ang magiging hari and siya pa rin ang magdidictate ng gusto niya para sa atin. We let God na akayin tayo sa path na gusto niyang i-take natin. Meron po tayong pangatlo. Pangatlo po natin is manghawak sa pagmamahal ng Diyos. Sabi dyan sa 22, escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zoar. So, nandun na po nga sila sa time na kung saan grinant na ng Panginoon yung wish nila na doon na lang sila sa Zoar na mamalagi at hindi na sa hill. So, sabi dyan, itong pinaka-highlight na ito, for I can do nothing till you arrive there. So, nakita nyo po yung provision ng Panginoon. So, inantay niya na makaalis muna yung pamilya ni Lot dun sa Sodom and Gomorrah before niya i-destroy yung bagay. Kung maiisip po natin,
kung dun sa idea ni Lot na gusto niyang, dito na lang kami kasi baka maabutan kami ng dilubyo kagad, hindi ata namin kayang takasan kagad. So dito pa lang na miscalculate na yun ni Lot kasi yung kaisipan niya katiting lang eh. But the knowledge of God is too broad and napaka lawak. And sabi niya dito, for I can do nothing till you arrive there. So even kahit sa hill sila tumakas, sa tingin niyo po ba hindi sila papatakasin ng Lord? No? So parang nagkaroon sila ng request na gusto nila, but then again, favored sila ng Panginoon because sila ang taong sumusunod dun sa Sodom and Gomorrah, and lahat is full of sin na tao. Naniniwala po ba tayo na mahal tayo ng Diyos? Kung naniniwala po tayo na mahal tayo ng Diyos, ano pong verse ang makakapag-prove nun? John, 1 John, meron din po sa 1 John and also meron din sa John 3:16. Ano po sabi nun? So, lagi memorize po na. First verse po na alam ko yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, in-offer ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin first. And yung response natin as a Christian, as a mature Christian, isumpungan yung pagmamahal na yun pabalik sa Panginoon. And naniniwala po ako na aalagaan ng Panginoon ang kanyang mga anak at poprotektahan niya kagaya ng ginawa niya sa pamilya ni Lot. Kung nagkaroon po ng favor ang Panginoon sa family ni Lot nung time na kahit na nasa environment sila na napakasama, yung buhay nila is hindi umayon ng completely doon, kaya nagkaroon sila ng complete favor sa Panginoon. And sabi nga po, no, yung karakter ng isang bata na uhuhubog sa dalawang bagay. Yung una na hindi natin kayang masusolusyonan is yung genetics. Kung saan nagmula yung bata, talagang may trait siyang makukuha dun sa parent niya. Kung saang lineage siya galing, kung saang pamilya siya galing, may makukuha at makukuha siya sa part na yon. Kasi kadugo niya yun. No? Kalahi niya yun. Kaya nga po yung magkakapamilya, halos magkakapareho sila ng ng mga characteristics or traits just because of the blood ties. Pangalawa naman po is yung environment na kinakalagyan ng bata. Whether kung saan mo siya ilagay sa school, kung saan school mo siya ipapasok, kung anong mga barkada ang gusto mong ipasama sa kanya, or kung ilalagay mo ba siya sa church, or hahayaan mo ba siya sa kanyang mga gusto. So yun po ang dalawang factors na nag-a-affect kung paano ang isang bata lumaki and magkaroon ng buhay na susundin niya paglaki niya. Yun po yung sabi ng psychologist. And also, yung buhay sa loob ng bahay, hindi niya gaanong makukuha. More on external factors daw ang mangyayari. Naniniwala po ba kayo dun? Kasi sometimes, diba, kahit anong sabi natin sa mga anak natin, kay Jasmine, no? Parang mas pinupapaboran pa rin ng mga anak natin yung mga gusto nila, which is umaayon sa external sources. Like pag sinabi mo na wag kang lumabas, wag kang makipaggala daw ang tawag doon eh. Gala kasama kaibigan mo. Mas gugustuhin nila 'yon kaysa sa mga sinasabi mo. So psychologically proven po 'yon sa mga bata. So but then again, kailangan natin i-supervise ang mga bata dun sa mga control over factors na 'yon. Like environment talaga. Kaya nga yung Sodom and Gomorrah, pag dun lumaki anak mo, di mo maiisip kung anong mangyayari. Kaya nga, favored ang Panginoon sa atin. Though sa lugar natin, no, sa mundo natin ngayon, patuloy siyang nagiging masama ng masama. And we are living in future Sodom and Gomorrah, mga kapatid. We are living in future Sodom and Gomorrah. Kaya nga, bantayan natin ang ating mga spiritual na buhay, i-hone natin yung ating mga anak sa proper environment, ilagay natin yung ating mga anak sa discipleship, pilitin natin, i-push natin yung ating mga anak sa pag-aaral ng salita, dun po sila mabubago and mahuhun yung karakteristik nila. And hindi sila
aayon sa mundo na ayaw ng Panginoon. Yan po yung mga karakteristik ng tao. No? Natural po yan sa atin. Ano po yung mga yon? Pasaway, ayaw magbago, magbabago lang isip pag may something na tragic nang nangyari. Pag may gustong makuha, gusto ko agad makuha kagad, no? Meron din akong ganung mindset na patuloy na binabago ng Panginoon. Yung contentment sa buhay, no? Na gusto natin laging maiangat. Meron din po tayo nun. Longing to attain comfortable life. May mga ganung mindset din po tayo. Not focus on God, but in the world. So lahat po ng mindset na nagawa natin siguro, yung past 2023 sa buhay ko, pag kinumpare ko yon, more on self-pleasing po. More on mga idea or knowledge na makakapag please sa sarili ko. But yung makakapag-please sa Panginoon is lesser pag kinumpare ko. And then, nagkaroon ng point sa buhay na nagkaroon ng pagbabago ngayong 2024 and yung plans na ipinapanalangin ko sa Panginoon, sana mag-improve ako sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sa salita niya, sa mga gawain sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sana pinapanalangin ko na magkaroon din po tayo ng same mindset patungkol sa pag-upskill ng sarili natin. Just like the technology, na pag hindi tayo nag-upskill, may iiwan po tayo. Ganun din po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pagpatuloy tayo nag-aaral ng salita, patuloy nating i-involve yung sarili natin sa mga groups na kung saan inaaral ng Panginoon, may matututunan tayo. Kahit na sinasabi ng iba na paulit-ulit lang, no. Hindi po yun totoo. Kaya, every time na inaaral mo yung salita ng Diyos, may mapupulot ka at makukuha ka at ma-apply mo sa buhay mo. So, why not worry? No? Bakit ba tayo mag-worry kung ang Panginoon alam natin na mahal tayo? In the first place, sinave niya tayo. Para saan pa tayo sinave niya? Para pabayaan tayo? No. Sinave tayo ng Panginoon para i-groom tayo sa mga plans na mangyayari na gusto niya nating tahakin. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sa Matthew 14:29, sabi dito, then Peter got down on the boat, walked on the water, and came towards Jesus. And ito po yung time na pinalakad si Peter, no? And sabi niya, yung wind malakas and natatakot si Peter. Nagsisimula na siyang mag-sink. And sabi niya, Lord, save me. And immediately Jesus reached out his hand and caught him. For if little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. So dito po makikita na kung si Peter nga close na sa Panginoon, nagkakaroon pa ng ganong mindset, no, na hindi pa fully talaga sa Panginoon. How much more na tayo na hindi pa natin kasama ang Panginoon na physically na tinatawag. Though kasama natin ang Panginoon spiritually, araw-araw, si Peter, yung talagang ka-shoulder to shoulder ang Panginoon, may ganitong mindset. How much more vulnerable we are sa mga bagay ng pag-worry and doubt sa buhay. No? Sabi ng Panginoon, have faith. Why did you doubt? Kasama mo naman ako. Just like the love of God that He offered to us, na yun yung nag-hold sa atin as Christians para tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanyang salita. Sabi sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. Kasama ka tayo ng Panginoon. He will not leave you or forsake you. Sa school, pag nagkakaroon ng group task, sinong gusto nating kasama? Yung top 1, di ba? Yung malalakas. Di ba? Yun yung gusto nating kasama kasi sila yung bubuhat sa atin para makakuha ng mataas na grades. Kasi hindi tayo ganun ka-intelligent or ka-resourceful. Kaya gusto nating lumapit sa mga malalakas. Just like the Lord. If kinikilala natin ang Lord na superior being again, ididikit natin yung sarili natin sa Kanya. Kung naniniwala tayo na mahal tayo ng Panginoon, susumpungan natin yung pagmamahal na yon. And just like this, ang Panginoon ay sasamahan tayo. Meron po tayong prinsipyo sa araw na ito. Nais tayong alisin ng Diyos sa lugar ng ikakapahamak natin at dalhin tayo sa mabuting
kalagayan dahil mahal niya tayo. Because of the love of God, aalisin niya tayo sa kalagayan natin sa buhay na di pinagdadaanan nating kapahamakan. Anong kailangan lang po nating gawin? Trust the Lord, obey the Lord, persevere sa Panginoon para tayo ay makaalis doon. Again, may response din po tayo sa pagmamahal dapat ng Panginoon. And para pa mas tumingkad yan, John 10:14-16, sabi niyan, the sheep hear the voice of the shepherd. Sino po yung sheep? Tayo. Sino yung shepherd? Panginoon. And He leads them to green pasture. Yung karangyaan sa buhay, o hindi naman sinasabing karangyaan sa buhay, but yung buhay na satisfied ka as a Christian. Yun yung tinatawag na green pasture. Kasi kahit na hindi ka mayaman, kahit wala kang ganito, but the satisfaction of your heart, na feeling mo kumpleto ka, yan yung green pasture na sinasabi ng Panginoon. And protects them so that they will have an abundant life. So, abundant life na pinapromise niya. So, just like the sheep, no? Magpaalaga tayo sa Panginoon, no? And naniniwala po ako na pag ginawa natin yon, ang Panginoon, siya ang magbibigay, magpo-protect at bibigay ng abundant life sa atin. Kaya mga kapatid, no? Simulan na po natin na baguhin yung mga traits na nagawa natin 2023 and 2024 to start a new beginning. Sa ating application, ating pakinggan ng ating mabuting pastol sa landas ng pagbabago na gusto niya para sa atin. So, ano pwede natin gawin? Maglaan tayo ng oras para sa kanyang mga salita. So, kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible ng 2023, simulan na po nating magbasa ng Bible. So, meron pong mga online resources na nagsasabi ng a year, parang 1 year, matatapos mo yung Bible pag parang sinundan mo yung tracks na yun. So, you can go with that, or pwede kang mag-book study or mag-book reading. Pangalawa, maging masipag at matiga tayo sa pananalangin. Again, yung prayer life, kailangan natin yan mga kapatid, because that's the time na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon. We plead to the Lord, and also we praise Him, and we thank the life that He gave for us sa time na yan. Pangatlo, magpasakop at sumunod sa Espiritu Santo na gumawa sa ating buhay. Pag magpapasakop po, ibig sabihin total na pagpapasakop, hindi lang at a certain point of time na kung gusto mo lang magpapasakop ka. Hindi po dapat ganoon. Dapat yung fully na pagpapasakop sa Espiritu Santo. Means na pagpapasakop, yung gusto niyang pagawa ng Panginoon sa atin is papasakop tayo, meaning gagawin natin yung mga bagay na yon. And hindi yung ating sariling kagustuhan or kaisipan. And sa ating conclusion, nais ng Panginoong Hesus na tayo ay huwag matulad sa asawa ni Lot, na ayaw sumunod sa nais ng Diyos ng pagbabago. Dahil ayaw niya tayong mapahamak, sa halip ay akayin tayo sa isang maganda at pinagpalang buhay. Nais niya ng Panginoon na tayo'y palaging makinig at sumunod lamang sa Kanya. Makakatulong sa atin ang magtiwala sa pagbabago na nais ng Diyos, manalangin sa paghihirap na haharapin, at pangatlo, manghawak sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord God, we thank you sa oras na ito, Panginoon, for the message na napulot namin sa kwento ng Sodom and Gomorrah, and specifically, Panginoon, how you favored Lot and the family, but due to unfortunate circumstances po, Panginoon, na si Lot ay nagkaroon ng ibang karakteristik na hindi siya sumunod sa inyo, ay siya ay nadamay sa pagunaw ng Sodom and Gomorrah. Lord, open our hearts, Panginoon, sa mga aming napakinggan. Kung ano man yung ipinapangusap niyo po sa amin, Lord God, na nais namin baguhin the past 2023 or the past year, Panginoon, na lagi po namin ginagawa na hindi nakakalugod sa inyo. Lord, I pray na kayo po ang pumasok, Panginoon, and mag-move nito, Panginoon. Alisin sa buhay namin ang mga bagay na makasalanan, mga iniisip namin, maging bisyo man, Panginoon, and also mga bagay na nakakasira, Panginoon, sa aming katawan, na naghihinder, Panginoon, para kayo po ay aming fully maserve, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga
gustong mangyari this 2024. I pray po, Panginoon, na ang bawat isa ay nagkaroon ng mindset, Panginoon. Bagamat hindi man nila nagawa, Panginoon, nung pagpasok ng taon, hindi pa po, Panginoon, huli ang lahat. And I know, kung ano man ang decisions, mga plano na gusto namin, Panginoon, na mangyari this 2024, naway ilagay ka po namin, Panginoon, sa pedestal. Naway sa iyo kami, Panginoon, nakatutok. Naway ang aming mga plans, mga gusto, mga pagbabago ay naaayon, Panginoon, sa gusto niyo pong lakaran namin, Lord God. Though kagaya ni Lot, Panginoon, nagkakaroon kami ng mga plea na hindi namin masunod sometimes, Panginoon, or most of the time mga pinapagawa niyo. We are very sorry, Panginoon, sa mga bagay na ito. Lord, this 2024 na magkaroon kami ng new beginnings, Panginoon, na kami sumunod, Panginoon, fully, wholeheartedly, Panginoon, sa inyo. Kung hindi man namin nabigay ang aming mga puso, paglilingkod, pag-aaral ng salita, Panginoon, the past years, I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na hakbangan yung mga bagay ngayon, Panginoon. Naway, ang aming mga spiritual life, Panginoon, ay patuloy namin pasaganahin nang ito ay, Panginoon, ay mamunga ang aming spirito, Panginoon. Mag-produce ng fruit. Hindi lang para sa amin, Panginoon, and also sa mga kakilala namin, mga kaibigan namin, Panginoon, also the family members namin, Panginoon. Also the unsaved loved ones, Panginoon. Lord God, I pray na magkaroon po ng seed sa kanilang puso na ito po ay tumubo, Panginoon, and it will lead sa salvation in your proper time, Panginoon. Lord God, heal us, Panginoon, sa mga bagay na dinadaanan namin na kailangan po namin baguhin, Panginoon. Though mahirap po, but we trust in your word, Panginoon. If we persevere, Lord God, you will give the healing and pagbabago sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa opportunity na magbago sa bagong umaga na inyong binigay, na kami po ay gumising at nagkaroon ng bagong panimula. Hindi niyo po kami, Panginoon, inayaan na kami patuloy na magtamasa ng karangyaan ng buhay na malayo sa iyo, Panginoon. Buhay na kung saan makasalanan at buhay na kung saan ang sarili lang namin ang aming piniplease. Tulungan niyo po kami, Father God, this 2024. Na ikaw naman po, Panginoon, ang aming sundin, Panginoon, fully at hindi lang sa oras na kailangan. Marami pong salamat, Lord God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Gamitin natin ito bilang panalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Kay Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa langis na Panginoon,
sa'yo lamang nararamdaman ang tunay na awit ng pagsampan sa'yo lamang iaalay ang sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay papupuri pa. Salamat dito. Nararapat tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay sa'yo lamang iaalay. Last time po. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Salamat Panginoon sa umagang ito. Gaya ng mga salita mo, Panginoon, na amin ang pakinggan, we will never be the same again, Panginoon. Gamitin niyo ang mga salita mo ito, God, na magbabago sa aming mga buhay, Panginoon. And this year 2024, Lord, samahan mo kami, Lord, sa journey, Panginoon, ng aming buhay, sa paglakad, Panginoon, sa iyo. Matagpuan mo nga nawa kami, Panginoon, na maging matapat hanggang wakas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.